Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So ayan, nakikita nyo naman yung aking aquarium. So meron po tayong guppy at saka mollyfish. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-breed ng guppy at saka molly. So mix na po yan yung aking mga fish dyan. So ayan, meron akong mini landscape, meron siyang aqua plants, tapos may lava rock. Naglagay din ako ng driftwood, tapos yun, puro DIY lang yan siya. Tapos yun ang filter ko sa top filter. So meron siyang lava stone, may sponge. So ngayon, dito na area, dito sa aking 20 gallons na aquarium, ito ay galing na ito sa labas. Kasi doon sa labas, doon ako nagbi-breed. So dito yung mga, kinukuha ko na lang sila doon. Ito mga for good na yan sila. So, pag may mga anak dyan, kinukuha ko din dyan, tapos sineseparate ko. So, ngayon, tuturuan ko kayo, paano nga ba mag-breed ng, ito, ang ganda-ganda, diba, nakakawala ng stress, itong guppy at saka mollyfish. So, ayun. Ayan guys, meron tayo ditong planggana. So, meron tayong sa baba doon yung 5 gallons na aquarium. So, dito po ako nagbe-breed dito po sa planggana. So, yung planggana ko, meron siyang pump. Meron siyang aerator para yung ating guppy at saka mollyfish for breed. So, nandito na po yung breeder natin, yung malaki. Meron tayong goldfish, parang goldfish yan na kulay. Meron siyang orange, ayun on. So, yan po yung ating breeder. So, meron siyang mga different colors. Different, na ito, variety. So, kumbaga, hindi po siya pure. So, binili ko siya pure. So, pagdating dito, pinaghalo-halo ko na yung guppy at saka molly. So, nandito na po yung breeder natin. Bakit nga pa sa palanggana? Kasi maganda kasi sa palanggana. Tingnan nyo naman. Parang malawak siya at saka kaidang. Gusto nila kasi yung madilim. Medyo madilim. Kasi pag nasa aquarium daw, parang nai-stress sila na nakikita nila, may nakikita sila. So, mas maganda dito. Tapos, naglagay ako ng photos. Diba? Ganda. Yung photos kasi nakakatulong din ng oxygen. So, naglagay din ako dyan ng aerator. Ayan. So marami po tayong mga breeder dyan ng guppy at saka molly. So ayun sila. Nasa baba pa sila. Nag-aantayan sila ng pagkain. Pagkatapos niyan, pag nagbi-breed na yan sila dito, nag-aanak sila dito. Dito na rin sila na yung kumbaga nagbubuga or nagdadalang tao o yun nanganganak dito na rin sa planggana. So pagkatapos niyan, pag may makikita ako mga baby fish dyan, baby guppy, baby molly, kinukuha ko na yan. Tapos ito, meron akong meron akong pangtanggal sa mga baby. Pagkatapos niyan, dito ko sila nilalagay sa 5 gallons. So, i-focus natin yung mga baby. So, ayan na po yung mga anak. Yan o. Dami niyan. Yun. Diyan. So, dyan ko sila tinatransfer pagkatapos na ibuga nila doon or yung mga anak sila doon sa planggana. Kasi maganda kasi yung sa planggana kasi parang madilim tapos black lang siya, hindi na i-stress ang guppy at saka molly. So different na ito, no, different variant. Kasi pa yung binili ko may mga pure. So ito mix na rin siya. Yan, may guppy, may molly, lahat po ng mga baby nandito na po. So ayan, so katuwaan lang at saka heavy fish keeper, pampawala ng stress. So ayan, dyan na. Dito ko sila nilagay para pag lumaki na naman sila, tinatransfer ko naman sila doon sa loob. So nandoon na ito ating viewing, yung aquarium natin na malaki. So ayan, 5 gallons lang po ito. Yun, diba? Ang dami nila. So dapat tiyaga-tiyaga ka lang na manguha doon dito sa planggana. Pag nagbe-breed daw sila, kailangan hindi sila ma-stress, of course. So, ayan, hindi naman sila na-stress kasi may mga taguan sila doon. May mga lava rock, tapos itong mga ugat ng photos. Maganda nga yung photos kasi naaarawan sila dito kasi nandito sa labas. Saka malawak yung space nila. Ayan. Yun yung breeder ko. Yung
Parang goldfish siya, no? Di ba ang laki? So, lumalaki din pala ang molly. So, yan ang molly. Tapos, meron din siyang gapi dyan. Yan. So, mix na po siya. Since na bumili ako, hindi na ako hindi na siya namamatayan, kundi nanganganak lang at nanganganak. So, meron tayong kulay dyan na orange, meron tayong red, tapos black and white. Tapos, siguro yung nag-crossbreed na sila. Diyan na sila ano na lang sila dyan. Nagkanya-kanya na lang sila. Kanya-kanya. So, yun po, kung yung nagtatanong at sa mga first timer, kasi ako noon na first timer ako, sabi ko, paano nga ba mag-breed ng gapi at saka molly? So, after noon, hindi ka nabibili ng isda at panibagong isda kasi meron ka ng mga baby. So, yung mga baby lalaki naman yun at saka yun ang kung gusto nyo ibenta or kung gusto nyo lang yung parang hobby nyo lang. Tapos, segue na rin dito na part, meron akong ano dyan, nakikita ba? Saan na ba yun siya? Yun, kasi medyo mainit eh. So, yan po ang ating popper fish. So, bakit nga ba may popper fish ako? Kasi doon sa ating malaking 20 gallons na aquarium, maraming mga kuhol. So, nag-separate ako dyan sa kanilang para nilalagay ko sila ito doon para kumain ng kuhol. So, kaya malinis ang ating 20 gallons na aquarium kasi itong popper fish, pinapapakto nila doon yung mga kuhol. So, tapos sineseparate ko lang sila dito sa 10 gallons na aquarium. Ayan guys, oh. Diba ang ganda? Meron siyang mga photos, meron siyang mga tanim-tanim. Tapos, dyan ko lang siya. Dito ako nagbe-breed. So, that is why how to breed gapi and molly fish. So, yung iba nga nilalagay lang sa aquarium, nagbe-breed na. Pero pag dito kasi, pag gusto nyo pa talagang dumami yung mga isda nyo, pwede kayong mag-breed. Tapos, kukunin nyo yung mga maliliit dito, yung mga anak niya. Tapos, ita-transfer nyo sa separate na aquarium. Kung wala ka naman kayong aquarium, pwede naman kayo mag-DIY ng planggana or any batya. As long na mabubuhay siya. Naglagay lang din ako ng aerator for support. Pero kung walang aerator, pwede kayo maglagay ng mga halaman. So, ayun. May mga halaman siya para naman additional oxygen sa ating gapi at saka molly na isda. So, after nyan, pag lumaki na siya, kukunin ko na naman yan, ipapasok ko na naman siya doon sa loob. So, parang cycle lang siya. So, pagkatapos natin na breed yung ating gapi at saka molly, sabi ko nga kanina, ilalagay natin siya dito sa ating viewing aquarium. So, ayan. Or else, pwede din kayong magbenta. Pwede yung mga baby doon, papalakihin nyo. Tapos, pag nilagay nyo na sa isang side, sa akin kasi parang mix na eh. Kasi, ano ko lang naman siya, hobby ko lang naman siya. So, hindi na ako nag-separate na itong breed, itong variant, itong orange, itong black. So, pagdating dito is, yan, nakikita nyo naman sila. So, different colors na sila pagdating dito. May gapi, may molly, iba't ibang, ano na siya. Yan. Iba't ibang lahi na iba't ibang variant. So, super nakakawala talaga ng stress pag galing ka sa work. Tapos, ito yung nakikita mo. So, kakalinis ko lang din kaya malinaw siya, no? Kaya sabi ko yung kanina din, yung popper fish ko, sabi ng friend ko, yun daw ay kumakain ng mga kuhol. So, kaya wala akong mga masyadong kuhol kasi nilalagay ko lang sa dito. Pag dumami yung kuhol ko, nilalagay ko. Siguro overnight lang. Kasi pag nagstay yung popper fish dito, yun, nambubuli na siya pag wala na siyang kinakain kuhol. So, dapat, ihihiwalay din yung popper fish. So, ayan, diba? Ang dami niyan. So, meron tayong mga aqua plant. So, hindi pa ako masyadong nag-career pa sa ating mga aqua plant kasi medyo busy pa sa work. So, plano pa lang siguro soon magbi-business tayo. How I wish. So, guys. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo ito. How to breed agapi and molly fish. So, nasa sa inyo na po kasi hobby lang naman siya. Sa akin, hobby lang naman siya ngayon. So, yun po kung paano po ako mag-breed ng gapi at saka molly fish. So, ayan. Thank you for watching, guys. At sana
till next vlog, meron tayong iba vlog. So, nandoon naman ang aking, segue ko lang din ang aking mga, segue ko lang din ang aking, ito talaga yung original ko na alaga, is yung mga goldfish natin. So, maybe soon, sa next vlog natin ay magbibigay din ako ng mga tips. So, as of now, is how to breed agape and mollyfish. So, ayan guys, ang dami, sobrang nakakatuwa, ang dami na ng ating mga fishy doon. So, ayan. Thank you for watching guys. Till next vlog. And please don't forget to subscribe, like, and share sa aking YouTube channel. Bye-bye. Thank you. God bless.